Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, likat pag-usapan natin itong exciting news galing sa abogado.com. Actually, pinost nila ito 13 hours ago. Okay? And meron na actually reaction dito si Gossip Central. Unfortunately, yung binabasa ni Gossip Central, hindi ko makita dito sa list of articles ni abogado.com. No? So, kikita rito, March 28, 29, March 28, March 28, March 28, SC urged to declare ACA program unconstitutional over pork barrel concern. Interesting to. Then March 28, March 28, March 28. Ito lang yung mga March 28 nila. And then March 27 na. I don't know kung saan nakuha ni Gossip Central, but we're gonna go over that. So, ayon nga dito sa pinos, okay, ni abogado.ph, public confidence in President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has plummeted to its lowest level since he took office, which his trust rating drops to 23%. 14% and this rating surging at 63%. Ito daw po ay galing sa survey ng Publicus Asia. However, I've been trying, no? Survey PBM's trust rating plummets to 14%, while VP Sara surges, anti-admin sentiment rises, no? Okay? Kano kaya karami yung ano? Motion detected at the kitchen. Siyempre, ang daming love emoji, di ba? Daming love emoji. $88 shares, 50. Siyempre, yung 88 na yun. Mga Bongbong Marcos. So, ayun nga, we went to visit the website to see an article coming from that. Wala akong nakitang article. So, it's just a PubMed. Pero, may nakita tong tama ba tinitingnan ko? Yeah, abogado.com.ph. May nakita si Gossip Central na article coming from them and it was posted on March 28, 2025. So I was thinking, maybe binura nila kasi wala na rito eh. Oh, it has to be here. Diba? Wala tayong makita. Anyway, so gagamitin natin itong video ni Gossip Central. No? Papaalam tayo kay Gossip Central. So pakinggan natin. So it says here, 40% ang baba, 39% di umano ang inangat ni VP Sara. So pakinggan natin dito. Anong nangyari? Kagyo. Survey. BBM's trust rating plummets to 14% while VP Sara surges. Anti-admin sentiment rises. Loloko. Kagi. 14% trust rating ng Pangulo ng Pilipinas. Record. Parang record to The most meaningful evolution begins inside. Alive in time. Grand Seiko Evolution 9. Once we filled a job, the contracts need to be signed by both parties. With Adobe Acrobat, I can send it to the candidate and the client for signing and be notified when the contract is complete. Sorry about that. Tignan natin yung news. Anyway, eto, para mas maganda, pinatranslate ko kay ChatGPT ng Tagalog para ramdam na ramdam. Eto, point, yan, masahe natin to. Sabi, bumagsak sa pinakamababang antas mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bangag Marcos Jr.
Matapos bumaba ang kanyang trust rating mula 23%. Gagi yung 23%. Ano na yan? Mababa na din yan. Patungong 14%. At lumubo ang distrust rating niya sa 63%. So mas marami ng Pilipino ang walang tiwala sa kanya. Ayon sa pinakabagong pahayag 2025 first quarter survey ng Publicus Asia Incorporated. Gagi, 14% trust rating, tapos yung distrust mo, 63%. Okay, ang tanong dyan, who should we think? Who should we think? Hindi think but think. Sino dapat natin pasalamatan sa pagbagsak ng trust rating kay Bongbong Marcos? Diba? Sino bang mahilig umatake lately dito kay VP Sara? Diba? Si Bongbong Marcos ba directly? Hindi. Sino ba lagi natin naririnig sa dyan sa mga press con representing the Palasyo, the Malacanang? Di ba walang iba kundi si Yusek Castro? So who else to blame? Di ba? Who else to blame? Nakakahiya. Anong nangyari? Kailan ba tong survey na to? Nahuli na ba ito? Nahuli na ba si Ay, hindi pala nahuli. Kinidnap na ba si Pangulong Duterte dito noon? Tingnan natin to. Sa kabaliktaran, tumaas naman ang trust rating ni pangalawang Pangulong Sara Duterte mula 31% patungong 39%. Wow! So ngayon ang naglalaban, Bongbong Marcos 14% ang trust rating, Sara Duterte 39%. So makikita natin dito guys, higit sa kalahati ang diferensya na nilang dalawa ngayon. Patay ka ngayong bangag. Patay si bangag. Patay ngayon si bangag. Dito mo makikita. Nakikita nyo naman ngayon yung rally, birthday ni Pangulong Duterte, yung birthday. Paano mo yun itatanggi guys? Kahagi. Bumaha ang tao sa kalsada, hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. Di ko alam kung may gaganapin pa dito sa Sunday. Baka meron na naman. Gagi, 39% ang... Actually guys, yung pagkakaalam ko, hindi titigil ang rally hanggat hindi napapauwi si PRRD. Yan ang pagkakaalam ko. Trust rating kumpara sa 14%. Kailan ba to? Habang nananatili sa 39% ang kanyang distrust rating. Distrust rating ni Bongbong Marcos 63%. Ang taas ng walang tiwala, distrust. Samantalang kay VP Sara 39% lang. Iisang pambansang leader na nakitaan ng pagbuti ng public perception ngayong quarter. So ibig sabihin, bumagsak o bumuti si Chis Escudero. Bumagsak o bumagsak o hindi gumalaw yung rating ni Chis Escudero. Gayon din kay Tambaluslos. Kasi sabi siya lang yung nag-iisang pambansang leader na nakitaan ng pagbuti. Ngek-ngok. Paano yan? Isinagawa ang survey mula Marso 15 hanggang Marso 20, 2025. Nasa dahig na si Pangulong Duterte nito. Halos kakaumpisa pa lang nito. You know what? I think they were very much ready about the result of this survey. You know why? Isa na to sa mga dapat, I'm very sure, isa na to sa mga dapat i-expect na nila. That whatever it is that they're planning to do with PRRD, it will really impact them in a very bad way. Diba? Tapos, sususugan pa o bibigyan pa ng mga follow-up commentaries ng USEC nila na si Attorney Claire Castro. It will never give, it will never give any positive result. Kasi, yung akala nila na patuloy nilang sisiraan si VP Sara at magbibigay sila ng mga ganong propagandang commentary. Ano ba mangyayari doon?
'Di ba? People are sick and tired of their propaganda. People are sick and tired of the lies. They're asking vloggers, content creators to have accountability. Pero sila mismo, they cannot even show any accountability or transparency. O, sige nga. So, sa survey, nakikita na ngayon. Tandaan nyo, itong survey na to, wala pong taong nagpagawa nito. Maliban sa kusang ginawa ito ng Publicus Asia. This is a non-commission, ika nga. Diba? Ilang araw pa lang nakakalipas simula nung sapilitang kunin ng ibang bansa o ibang jurisdiction ang dating Pangulong Duterte. How much more kaya sa second quarter pa? Gagi. Mabuti na lamang at ginawa ito bago ang birthday ni Pangulong Duterte. Ano ba to? Parang pa-birthday kay Pangulong Duterte? March 28 din ni-release to. Tinignan ko kanina sa website ng Publicus Asia. Set to release Set to release March 28. Kanya nga lang wala pa yata yung full detail. Parang ito nilik lang to or nakuha lang ng Publicus data yung yung President at Vice President. Nakuha ito ng abogado.com. I saw the comments of the customers and they said they wanted something fun, exciting, and so ipinapakita rin nito ang malaking pagbabago sa political leaning ng publiko kung saan ang damdaming kontra-administrasyon ay lumubo ng 30%. My God. Patungong 45% ngayong quarter 1 ng 2025. Quarter 1 is January, February, March. So noong fourth quarter ng 2024, last 3 months ng 2024, 30% ang kontra sa gobyerno. Ngayon is 45% na. My God. Lalaki pa yan. Samantalang suporta para sa Administrasyong Marcos ay bumagsak mula 28% patungong 15%. Aw, ang sakit! Ang pinakamatarik na pagbagsak nito hanggang ngayon. My goodness. Lumampas pa sa Pangulo ang kawalan ng tiwala ng publiko at umabot na rin sa buong administrasyon. So anong nangyayari anong nagawa ni Anteclair? Satsat sa sira siya ng sira sa mga Duterte, atake siya ng atake sa mga Duterte. Partida na sa gobyerno pa kayo may makinarya kayo may araw-araw na presko na para pabanguhin si Pangulong Bongbong Bangag Jr. at pasamahin naman ang mga Duterte. Pero ito pa rin yung naging resulta. So walang kwenta. Walang kwenta si Anteclair. Yung mga pinagdadaldal niya, yung mga paninira niya, walang kwenta. Survey ang nagsasabi 45% ng mga Pilipino ang naniniwalang patungo sa maling direksyon ang bansa mula sa 32% nung nakaraang quarter. My God. 45% na ng Pilipino ang naniniwalang mali na ang direksyon ng bansa. Tsaka guys, for them to say, guys, daming commercial, paputol-putol tayo. Ang dami dito, sa nakikita natin ngayon, diba? Okay. May madaldal pala. Anyway, yun. So, dito nakikita natin na yung akala nila, yung paninirang ginagawa nila kay VP Sara is makakatulong sa pag-angat ni Bongbong Marcos. Sama naman dito si Gossip Central Hindi yun makakatulong kay Bongbong Marcos. Kasi nga, gaya na sinabi ko, kung maalala nyo, yung panahon ng campaign season between Leni Robredo at saka kay Bongbong Marcos, anong ginawa ng mga campaign? Wala silang ginawa kundi paulit-ulit nilang sinisiraan si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos. At the end, natalo si Leni. Kasi ginawa nilang underdog si Bongbong Marcos. Maliban na lang dun sa fact na itong si Leni Robredo, si Bongbong Marcos, naka-connect nga kay VP Sara. So, anong ending?
Dahil sa ginagawa nilang underdog si Marcos, nanalo si Marcos. Ngayon, ginagawa nilang underdog to si VP Sara, ganyan ang nangyayari. Yung maliban doon, maliban sa ginagawa nilang underdog si VP Sara, ginagawan na lang nila ng mga kwento. Pinopropaganda na nila si VP Sara at saka mga Duterte. So, ano nagiging ending? Nagbabackfire sa kanila. Diba? Tapos meron ka pang undersecretary na walang ginawa kundi araw-araw, halos gawing almusal, tanghalian, panggabihan ng pagbatikos kay VP Sara. Diba? O sa mga Duterte. O ngayon, maliban dyan, pumapasok na si Mayor Magalong. Diba nakakatawa, guys? Anyway, so basically, yun lang. Yun lang ang the simplest thing that we can analyze this issue. Ipagpasalamat ni Bongbong Marcos dahil kumuha siya ng mga undersecretary at bagong secretary ng PCSO na walang gagawin pala, kundi tutulungan lang siya na pabagsakan ng sarili niyang rating. Anong sabi ng ibang mga komentarista? Hindi matatapos siguro ang taon na to na masisibak din, yan si Yusek Castro. Ngayon, kung mangyari man yon, sira na si Yusek Castro sa lahat ng mga Duterte supporter, sira pa siya sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, saan siya dadamputin? Magkakaroon to ng pangit na epekto, hindi lang sa imahe niya, baka pati sa kanyang karir sa pagiging abogado. Diba? And she burned the bridge between the community of Attorney Libayan for calling us mga kakulto o alipores. Diba? Ano ba tinuturo sa atin ni Attorney Libayan? Issue lang, walang personalan. Hindi tao. Kay Yusek Castro ba, mukha bang issue pa rin? O pinipersonal niya na tayo? Kaya na makakasagot na, lalo na sa mga kabatas. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin. Kung masasabi nyo bang malaki ba ang naging contribution dito ni Yusek Castro sa pagbagsak ng survey ni Bongbong Marcos? At kung yes, ang sagot nyo, sa tingin nyo ba, dapat pa ba siyang maging Yusek? Kung hindi naman din siya nakakatulong na magkaroon ng koneksyon ang taong bayan kay Bongbong Marcos. 'Di ba? Anyway, yung susunod natin pag-uusapan is pinakita lang din naman ni Yusek ni Gossip Central kung gaano kawalang delikadesa itong si Yusek Castro. Kung paano niya sinagot yung isang reporter ng News 25. 'Di ba?